Ang ating paksa ngayon mga kababayan ay tungkol sa kung papaano maging anak ng Diyos ang tao. Ito po mga kababayan ay napakarami na pong mga ngaral ang ating narinig at nagpaliwanag tungkol sa kung papaano maging anak ng Diyos ang tao. Unang-una, ang binabanggit sa Biblia mga kababayan ay ang ating Panginoong Hesus ang unang anak ng Diyos o tinatawag na panganay na tinatawag din na bugtong na anak. Mga kababayan, bakit bugtong na anak ang ating Panginoong Hesukristo mga kababayan? Samantalang napakaraming tinatawag na mga anak ng Diyos. Ang bagay na ito ay malalaman natin pagkatapos natin mapanood ang video na ito kung paano naging anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating tatalakayin at ito po ay aking bibigyan ng explanation o pagpapaliwanag ayon sa Church of God Born Again Christians. Mga kababayan, meron po tayong panonoorin na video upang ito ay pagbabasihan natin para himayin natin ang tungkol sa katanungang paano nga ba maging anak ng Diyos ang tao. Simulan po natin mga kababayan. Paano po ba magiging anak ng Diyos o magiging isang anak ng Diyos? Yun lamang po. Maraming salamat. So ang tanong po mga kaibigan na gusto ko pong sagutin, yung tanong ng ating kaibigan na kung paano daw magiging anak ng Diyos o yung tao ay paano siya maging anak ng Diyos. Yun po kasi ang tinatanong ng karamihan mga kaibigan kasi po sinasabi natin at hindi lamang po tayo kundi lahat ng mga mangangaral maging dito sa YouTube at sa mga bawat iglesia na para ikaw po ay magmamana sa mga pangako ng Diyos ay kailangan ikaw ay maging anak ng Diyos. So ang tanong sa atin ay paano ba maging anak ng Diyos? Mga kababayan, ang ating sinimulang pakinggan na audio ay nanggaling sa isang video na in-upload ni SLTV. Mga kaibigan, ating hihimayin po ang mga sinasabi niya tungkol sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa katanungang paano nga ba maging anak ng Diyos ang tao. Ito po ay panoorin muna natin ng buo. Pagkatapos po natin mapanood ng buo ito ay ating hihimayin mga kababayan upang nang sa ganon ay ating maunawaan kung tama nga ba ang kanyang mga sinasabi o mali-mali na o pinaghahalo-halo na niya. Malalaman po natin dito. At sa bandang dulo po nito mga kaibigan ay mauunawaan natin kung paano nga ba maging anak ng Diyos ang tao. Tuloy po tayo mga kaibigan. Dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 1 sa versikulo 12, may sinasabi po ni Apostol Juan na ganito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang tanong kung paano magiging anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating talata na binasa, sabi dito, datapwat ang lahat
ang lahat sa Kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Ang sino man daw sumampalataya doon sa Kanyang pangalan, kung sino man daw sumampalataya doon sa Kanyang pangalan, ay binigyang karapatan ng Diyos na maging anak niya. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong, ano po ba ang sampalatayanan ng tao doon sa pangalan niya? Doon sa pangalan niya, ano ba ang ating sampalatayanan doon? Mga kapatid at mga kababayan na nakikinig dito po sa ating programang Expose the Truth. Yung sinasabi ba ng iba na kailangan maniwala tayo na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Kailangan tayo maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Yahweh or Jesus Christ? Yun ba ang dapat nating sampalatayanan? At kapag tayo po ay maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Jehovah o Jesus Christ, ligtas na ba tayo? Magiging anak na ba tayo ng Diyos? Mga kaibigan at mga kababayan, yun ba ang dapat nating paniwalaan? Tandaan niyo po, ang nakalagay po rito sa talata, datapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan, kapag sumampalataya ka daw doon sa Kanyang pangalan, anong sampalatayanan mo doon sa Kanyang pangalan? Ang alamin natin mga kaibigan, ano ba itong pangalan? Pangalan na siya nating sampalatayanan para maging anak po tayo ng Diyos. Dito po sa Gawa Kapitulo 4 sa versikulo 12, sabi po ng Apostol Pedro, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas o ikaligtas. Sabi po ni Apostol Pedro, sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Ibig sabihin, sa bansang Israel, may ibinigay na pangalan sa kanila na sukat nilang kaligtasan o ikaliligtas. Kaya sabi ni Pedro, Apostol Pedro, sa kanino mang iba, sa mga ibang tribo o sa ibang bansa, gaya nating mga hentil, wala tayong kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan daw na siyang ikaligtas ng tao kundi yung nanggaling sa langit. Walang ibang pangalan. Pangalan ang ginamit mga kaibigan. So yung pangalan po pala na ating sampalatayanan para tayo maging anak ng Diyos, ay yun po yung kaligtasan. Na kapag ikaw po ay sumampalataya doon po sa pangalan, maliligtas ka, magiging anak ka ng Diyos. Yan po ang ating riniresolba mga kaibigan. Yung pangalan daw na dapat nating sampalatayanan, yun yung kaligtasan ng mga Hudyo, maging sa mga Griego, at sa lahat na sumampalataya. Ngayon, alamin natin ano itong pangalan. Ang pangalan, kaligtasan. Ano itong kaligtasan na ibinigay ng Ama mula sa silong ng langit dito sa lupa? Ano yung kaligtasan na yun? Ano yung pangalan na yun? Dito po sa Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 16, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit? Bakit hindi niya ikinahihiya? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una,
sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Maliwanag po mga kaibigan, yung ebanghelyo daw, hindi daw ikinahihiya ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat yun daw, yung ebanghelyo, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, yung ebanghelyo, yun yung ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Meaning, yung ebanghelyo at saka yung pangalan ng ating sampalatayanan ay iisa lamang po, kaligtasan. No? So, ibig sabihin, yung pangalan na dapat natin sampalatayanan, yun po ay aral. Kaninong aral? Aral ng Diyos. Balik po tayo sa John, chapter 1, sa verse 12. Ulitin kong basahin, mga kaibigan. Sabi dito, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino? Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So yung pangalan na dapat nating sampalatayanan ay yung salita o aral ni Kristo na yun ay ibinigay ng kanyang Ama na ipangaral sa atin. Verse 13, para mas maliwanag mga kaibigan, sabi dito, na mga ipinanganak, yung mga sumasampalataya daw, ipinanganak na hindi sa dugo o hindi sa mga magulang natin, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kalooban daw ng Diyos. Paano tayo may panganak doon po sa kalooban ng Diyos? Kapag tayo'y sumampalataya, alin? Doon sa kanyang pangalan. Na yung kanyang pangalan, yun po yung aral o salita ng Diyos. Sa unang Pedro, kapitulo 1, sa versikulo 23, ganito ang sinasabi. Yamang ipinanganak kayong muli, kasi naipanganak tayo sa mga magulang dapat naipanganak tayo muli. Yamang ipinanganak kayong muli. Saan? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Ano po yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Doon daw tayo may panganak, doon sa aral o salita ng Diyos. So kapag yun po ay mapakinggan natin, yung aral ng Ebanghelyo at sampalatayanan natin, ay bibigyan tayo ng karapatan ng Diyos para maging anak. Maliligtas po tayo sa pamamagitan ng aral na kanyang ipinangaral o ating mapapakinggang aral ng Diyos. Ang katunayan dito po sa 1 Korinto kapitulo 15 sa versikulo 1, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman nito'y yung aral, ebanghelyo, pangalan. Ligtas kayo kung magtiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Kung tunay, genuine, yung pananampalataya mo, paniniwala mo doon sa pangalan ng Diyos, na yun po yung aral, yun po yung ebanghelyo, ay maliligtas ka. Pero kung yung pananampalataya mo lamang po ay walang kabuluhan, hanggang salita lang, ay hindi ka magiging anak ng Diyos. Yan po ang maliwanag mga kaibigan. Yan po yung nasa Biblia. Kaya lang ang nakakalungkot ay ang tao mas naniniwala doon po sa ibang pangalan. Alam nyo, dalawang klase kasi yung pangalan
o ebanghelyo. May mabuting ebanghelyo o mabuting pangalan, meron din pangalan ng Antikristo na ito ay aral din yung pangalan, mga kaibigan, ano? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naparito ako sa pangalan ng aking Ama o sa aral ng aking Ama. Ay ayaw ninyo akong tanggapin. Ayaw ng tao tanggapin. Alin, yung aral o yung pangalan ng Ama. Kung iba ang pumarito, sabi niya, sa kanyang sariling pangalan o sariling aral, doktrina, ay siya ninyong tatanggapin. Eh alam niyo mga kapatid, itong mga tao kasi kung minsan mas pinaniniwalaan nila yung mga aral ng mga tao isinasawalang kabuluhan yung aral ng Diyos at pinalitan nila sa aral ng mga tao. Yun po kasi ang ginagawa ng mga tao, mga kaibigan, no? Sa Marcos Kapitulo 7, sa versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Mas naniniwala ang mga tao yung salit-saling sabi mas madali nilang pinapaniwalaan yung mga pamahiin, yung mga salit-saling sabi. So yan po ang sagot ko sa iyo, kapatid, sa iyong katanungan na paano ba maging anak ng Diyos. Kailangan sumampalataya ka doon sa pangalan ng Diyos, na kung saan, ano po yung pangalan, yun po yung pangalan na ibinigay niya mula langit dito sa lupa para yun ang paniwalaan natin, sampalatayanan natin para magkaroon po tayo ng kaligtasan at tayo yung tinatawag na anak ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Hanggang sa susunod po, dito po sa ating programang Expose the Truth. Ayan po mga kaibigan, natapos na po natin pakinggan ang mga sinasabi, ang paliwanag ni SL TV sa isang katanungang kung paano nga ba ipapanganak ng Diyos ang tao. Mga kababayan, marami po siyang mga binanggit na talata. Subalit, tutol ako sa kanyang mga talata, mga kababayan, sapagkat nagkahalo-halo na yung kanyang talata na ginamit. Ganun pa man, himay-himayin po natin ang video at sasabihin ko naman ang aking pagkaunawa tungkol sa mga talatang kanyang binanggit, mga kaibigan. Simulan na po natin. Dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 1 sa versikulo 12, may sinasabi po ni Apostol Juan na ganito: datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, ang tanong kung paano magiging anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating talata na binasa, sabi dito, datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ang sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan, kung sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan, ay binigyang karapatan ng Diyos na maging anak niya. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong, ano po ba ang sampalatayanan ng tao doon sa pangalan niya? Doon sa pangalan niya, ano ba ang
ating sampalatayanan doon. Mga kapatid at mga kababayan na nakikinig dito po sa ating programang Expose the Truth. Yung sinasabi ba ng iba na kailangan maniwala tayo na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Kailangan tayo maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Yahweh or Jesus Christ? Yun ba ang dapat nating sampalatayanan? At kapag tayo po ay maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Jehovah o Jesus Christ, ligtas na ba tayo? Magiging anak na ba tayo ng Diyos? Mga kaibigan at mga kababayan, yun ba ang dapat nating paniwalaan? Tandaan niyo po, ang nakalagay po rito sa talata, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan, kapag sumampalataya ka daw doon sa kanyang pangalan, anong sampalatayanan mo doon sa kanyang pangalan? Ang alamin natin mga kaibigan, ano ba itong pangalan? Pangalan na siya nating sampalatayanan para maging anak po tayo ng Diyos. Dito po sa Gawa Kapitulo 4 sa versikulo 12, sabi po ng Apostol Pedro, dito po sa libro ng Juan Kapitulo 1 sa versikulo 12, may sinasabi po ni Apostol Juan na ganito: datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang tanong kung paano magiging anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating talata na binasa, sabi dito, datapwat ang lahat sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ang sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan, kung sino man daw sumampalataya doon sa kanyang pangalan, ay binigyang karapatan ng Diyos na maging anak niya. Mga kababayan, sa Juan 1:12 na kanyang binasa ay nakalimutan niya na banggitin yung nagsitanggap. Ang Juan 1:12 mga kababayan ay may dalawang pangyayari dito. Isa yung pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Ano yung tatanggapin natin sa Kanya? At isa rin yung pagsampalataya sa Kanyang pangalan. Dito sa talatang ito mga kababayan ay ipinapakita sa atin ng Panginoon na mayroong dalawang sangkap ng kaligtasan sa talatang iyan mga kababayan. Yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo at pagsampalataya sa pangalan. Subalit, itong ating kaibigan, nakaligtaan yung isang bagay dito. Hindi niya nakita na dalawang sangkap ng kaligtasan ang nakasulat sa talatang ito mga kababayan. Yung binabanggit sa talatang ito na tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ano yung tatanggapin natin sa Kanya? Yan yung tamang bautismo mga kaibigan. Yung pangalan naman, yan yung pangalan na nakasulat dun sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12.
Yan po, magkaiba po yan mga kababayan. Ang pagsampalataya sa pangalan, yan ang binabanggit na pangalan ng iglesia. Kailangan po makuha po natin ang tamang pangalan ng iglesia at doon tayo sasampalataya. Yung pong binabanggit niya, malalaman natin mamaya sa kanyang mga paliwanag pa, ay aral daw yun. Hindi po yun mga kababayan. Dito sa talatang binasa niya na Juan 1 hanggang 1:1-12, may pagtanggap po dito. Ano yung tatanggapin natin? Sinasabi ko po sa inyo, ang tatanggapin po natin ay ang tamang bautismo na ginagawa dito sa Church of God Born Again Christians, na ibinubuhos ang tubig sapagkat yung lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Mga kababayan, yung pagtanggap dito sa 1:12 na ginamit niya upang maging mga anak tayo ng Diyos, dapat matanggap natin ang tamang bautismo mga kaibigan. Yung sa pangalan naman mga kaibigan ay kailangan po malaman natin ang tamang pangalan na galing sa langit na ibinigay ng Panginoong Diyos Ama sa anak. Yan po yung binabanggit na pangalan dyan. Ngayon, ulitin po natin yung nasa Kapitulo 1, versikulo 12 ng Juan. Ang pagtanggap na binabanggit dyan ay ang tamang bautismo ang ating tatanggapin, sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay tumanggap din ng ganon mula sa Ama. Ibinigay sa Kanya, ibinigay sa Panginoon Jesucristo ang tamang bautismo. Kaya dapat tayo naman ay matanggap natin yung tamang bautismo upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng pag-asa sa kaligtasan mga kababayan. Ngayon, dalawa po ang laman ng Juan 1:12. Isa yung tatanggapin, tamang bautismo, nakalakip dyan mga kababayan ang pangalan ng iglesia, sapagkat sabay po yan na kapag tinanggap mo ang bautismo, sabay yung pangalan ng iglesia, kalakip ng tamang bautismo. Ganon din po ang ginagawa ng maraming relihiyon dyan, na kapag binautismohan nila ang isang tao upang maging kaanib, kapag tinanggap niya yung bautismo na yon, kalakip doon ang pangalan ng kanilang iglesia. Mga kababayan at mga kaibigan, yan po ang paraan kung papaano maging anak ng Diyos ang tao. Kapag natanggap mo ang tamang bautismo, kaibigan, saka ka palang matatawag na anak ng Diyos. Tandaan ninyo yan mga kababayan. Walang ibang paraan upang matawag ang tao na anak ng Diyos, kundi ang pagtanggap ng tamang bautismo. Kapag maling bautismo ang iyong tinanggap, kaibigan, hindi ka pa rin tatawagin na anak ng Diyos. Tandaan ninyo mga kababayan, ang pinagkalooban ng Diyos ng tamang bautismo ay kalakip doon ang tamang pangalan ng iglesia. Yan po ang laman ng Juan 1:12. Kasi pag ganito sabi ni wala ni. Inuulit ko mga kababayan, ang pinagkalooban ng tamang bautismo, doon din ipinagkaloob ng Panginoong Diyos ang tamang pangalan ng iglesia.
Dalawang sangkap yan ng kaligtasan, mga kaibigan. Ituloy po natin. Mga kaibigan at mga kapatid. Ang tanong, ano po ba ang sampalatayanan ng tao doon sa pangalan niya? Doon sa pangalan niya, ano ba ang ating sampalatayanan doon? Mga kapatid at mga kababayan na nakikinig dito po sa ating programang Expose the Truth. Yung sinasabi ba ng iba na kailangan maniwala tayo na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Kailangan tayo maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Yahweh or Jesus Christ? Yun ba ang dapat nating sampalatayanan? At kapag tayo po ay maniwala na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh o Jehovah o Jesus Christ, ligtas na ba tayo? Magiging anak na ba tayo ng Diyos? Mga kaibigan at mga kababayan, yun ba ang dapat nating paniwalaan? Tandaan niyo po, ang nakalagay po rito sa talata, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga sampalataya sa kanyang pangalan, kapag sumampalataya ka daw doon sa kanyang pangalan, anong sampalatayanan mo doon sa kanyang pangalan? Ang alamin natin, mga kaibigan, ano ba itong pangalan? Pangalan na siya nating sampalatayanan para maging anak po tayo ng Diyos. Mga kaibigan, dito po sa talatang binabanggit niya na unang chapter ng Juan, Kapitulo 12, ano daw ba ang sasampalatayanan sa kanyang pangalan? Mapansin po ninyo, iba na po yung direksyon ng kanyang analysis. Sapagkat nag-create siya ng question sa sarili niya. Ano daw ba ang sasampalatayanan sa kanyang pangalan? Kung i-analyze po ninyo ang ating verse na ginagamit niya, nakalagay po doon na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Tama po. Sumusunod sa kanyang pangalan ang ibig sabihin nung sumasampalataya sa kanyang pangalan. Sa pagtutuloy ng kwento niya sa Biblia, mga kaibigan, mapapansin po ninyo na ililigaw na niya yung topic na yan. Papalitan na niya ng ibang verse. Unawain po natin Juan chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, lahat ng tumanggap sa kanya, isa na po yun na sumasampalataya sa kanyang pangalan. Dalawa po yan. Sumusunod sa pangalan. Kailangan po ang pangalan na tama. Sapagkat kung mali naman ang pangalan, ay hindi ka rin tatawagin na anak ng Diyos. Dalawa po ito, mga kaibigan. Ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ayan po. Tandaan po natin, nagsitanggap sa kanya, bautismong tama ang tatanggapin. Kapag tinanggap mo ang bautismong tama, kailangan ang may dala ng tamang bautismo, siyang tamang pangalan din na yan. Dalawa po yan, magkapartner po yan, sangkap ng kaligtasan po yung dalawa na yan. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng paghiwalayin, hindi mo matatagpuan sa ibang religion sa buong daigdig. Kung magkahiwalay po yan, hindi yan ang tunay na iglesia, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko po sa inyo na ang inihayag ng Diyos
na pangalan na Church of God, Born Again Christians. Diyan inihayag ang tamang bautismo. Tandaan po ninyo yan. Wala sa ibang religion po yan. Ngayon, itutuloy po natin. Tumalon siya sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Pangalan po nakalagay dyan. Walang ibang pangalan. Pangalan ng iglesia po yan. Anong kanilang interpretasyon? Aral daw yon. Mali po. Pangalan po talaga yan. Aral daw yung pangalan. Mali po. Pangalan po ng iglesia yan. Sapagkat sa tamang pangalan ng iglesia, maliligtas ang tao. Sa tamang bautismo, maliligtas din ang tao. Sa dalawang yan, mga kababayan, tatawagin kang anak ng Diyos. Kapag natanggap mo ang tamang bautismo, nakalakip ang tamang pangalan ng iglesia, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Subalit kung ang natanggap mong bautismo ay lubog sa tubig, tiyak yun, tungo sa kamatayan yan. Saan kamatayan, mga kaibigan? Sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, sa ikalawang kamatayan, kaibigan. Ituloy po natin. Dito po sa Gawa Kapitulo 4 sa versikulo 12, sabi po ng Apostol Pedro, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas o ikaligtas. Sabi po ni Apostol Pedro, sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Ibig sabihin, sa bansang Israel, may ibinigay na pangalan sa kanila na sukat nilang kaligtasan o ikaliligtas. Kaya sabi ni Pedro, Apostol Pedro, sa kanino mang iba, sa mga ibang tribo o sa ibang bansa, gaya nating mga hentil, wala tayong kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan daw na siyang ikaligtas ng tao kundi yung nanggaling sa langit. Walang ibang pangalan. Pangalan ang ginamit mga kaibigan. So yung pangalan po pala na ating sampalatayanan para tayo maging anak ng Diyos, ay yun po yung kaligtasan. Na kapag ikaw po ay sumampalataya doon po sa pangalan, maliligtas ka, magiging anak ka ng Diyos. Yan po ang ating riniresolba, mga kaibigan. Yung pangalan daw na dapat nating sampalatayanan, yun yung kaligtasan ng mga Hudyo, maging sa mga Griego, at sa lahat na sumampalataya. Ngayon, alamin natin ano itong pangalan. Ang pangalan, kaligtasan. Ano itong kaligtasan na ibinigay ng Ama mula sa silong ng langit dito sa lupa? Ano yung kaligtasan na yun? Ano yung pangalan na yun? Dito po sa Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 16, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Bakit hindi niya ikinahihiya? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mga kaibigan, napansin natin ang kanyang pagpalipat-lipat ng mga bersikulo. Napipilipit na niya, mga kaibigan, yung katotohanan. Makarating na siya sa ebanghelyo.
Napipilipit na niya. Ganyan din po ang ginagawa ni Eli Soriano sa MCGI. Magaling siyang magpapalundag-lundag sa mga iba't ibang talata. Kapag lumipat siya ng lumipat, nagbabago yung direksyon ng kahulugan ng mensahe. Napabago, mga kaibigan. Ngayon, nagsimula siya sa tatanggapin, pagtanggap kay Kristo, na idinikit niya sa pangalan, pagsampalataya. Ngayon nasa ebanghelyo na siya, mga kaibigan. Pinilipit niya na yung kwento, yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Padugtong-dugtong siya sa iba't ibang mga talata na kahit hindi sila dapat pagdudugtungin. Sapagkat ang sinasabi na ebanghelyo, na aral, na tatanggapin, yan na nga po yung bautismo. Mga kaibigan, kung saan yung punto na binabanggit niya na ngayon, na aral, ebanghelyo, yan po yung tamang bautismo, mga kaibigan. Saan niya dinala ngayon yung kwento, mga kaibigan? Aral daw. Mali. Ang ebanghelyo po na binabanggit dyan ay tamang bautismo. Mula sa simula ng kanyang pagpapaliwanag sa katanungan kung paano maging anak ng Diyos ang tao, wala pa siyang nababanggit na bautismo, mga kaibigan. Ngayon, nandoon na po siya sa aral. Mali. Sapagkat nabanggit ko na sa inyo, mga kaibigan, na ang pagtanggap kay Kristo ay tanggapin mo ang tamang bautismo. Ang ebanghelyo naman na binabanggit ni Apostol Pablo ay bautismo rin na dapat tanggapin. Yung turo ng Panginoon Jesucristo na tamang bautismo, yun ang dapat natin matanggap. Hindi po yung turo ni Felipe na lubog sa tubig. Mali po yun. Ituloy po natin. Una, sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Maliwanag po, mga kaibigan, yung ebanghelyo daw, hindi daw ikinahihiya ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat yun daw, yung ebanghelyo, yun daw yung kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Tama po, mga kababayan, na ang ebanghelyo na iyan ay para sa kaligtasan ng bawat tao. Ano po yun? Tamang bautismo, mga kaibigan. Hindi po aral lang na inaaral. Kailangan po tanggapin natin ang tamang bautismo upang tayo ay maligtas. Yung ebanghelyo, yun yung ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Meaning, yung ebanghelyo at saka yung pangalan ng ating sampalatayanan ay iisa lamang po, kaligtasan. No? So, ibig sabihin, yung pangalan na dapat natin sampalatayanan, yun po ay aral. Kaninong aral? Aral ng Diyos. Ebanghelyo, tamang aral, aral ng Diyos. Mga kababayan, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Tamang bautismo yan, mga kaibigan. Wala pa po siyang nababanggit na bautismo upang matawag tayo na mga anak ng Diyos. Subalit, nakasulat sa Juan 1:12 na ang mga
makakatanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ayan po mga kaibigan, ituloy po natin. Balik po tayo sa John chapter 1 sa verse 12. Ulitin ko ang basahin mga kaibigan. Sabi dito, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino? Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So yung pangalan na dapat nating sampalatayanan ay yung salita o aral ni Kristo na yun ay ibinigay ng kanyang Ama na ipangaral sa atin. Verse 13, para mas maliwanag mga kaibigan, sabi dito, na mga ipinanganak, yung mga sumasampalataya daw, ipinanganak na hindi sa dugo o hindi sa mga magulang natin, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kalooban daw ng Diyos. Yan na po mga kababayan at mga kaibigan, nabanggit na po niya na hindi sa kalooban ng laman, hindi rin sa kalooban ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito, unawain po natin mga kaibigan. Ang mga salitang binanggit niya ay patungkol yan sa bautismo. Binanggit din po yan ng Panginoong Hesus mismo. Kaya, kung tatanggapin natin ang Kristo, hindi natin matatanggap siya sa anumang paraan, kundi sa pamamagitan lamang ng tamang bautismo mga kaibigan. At kapag nasumpungan natin ang tamang bautismo, nandoon yung tamang pangalan ng iglesia, sapagkat magkalakip po yan na ibinigay ng Diyos. Magkalakip po yan. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan, kaibigan. Kung saan inilagay ng Diyos yung tamang bautismo, nandun yung pangalan. Yan po ang binabanggit sa 1:12. Magkapartner po yan. Ngayon, nabanggit na po niya na ang mga tumatanggap ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Yun lang po siya. Bukod tanging nag-iisang paraan, kaibigan. Kung papaano ka maging matawag na anak ng Diyos ay mabautismuhan ka ng tamang bautismo na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Tuloy po natin. Paano tayo may panganak doon po sa kalooban ng Diyos? Kapag tayo'y sumampalataya, alin? Doon sa kanyang pangalan. Na yung kanyang pangalan, yun po yung aral o salita ng Diyos. Yun daw po yung aral, yung salita ng Diyos. Subalit, mga kaibigan, hindi niya nauunawaan na yung aral na iyan ay ang tamang bautismo, mga kaibigan. Hindi niya naiintindihan. Ganon din si Brad Eli Soriano. Hindi rin ibinigay ng Diyos sa kanya ang pagkaunawa tungkol sa tamang bautismo. Bakit ko nasabi yon, mga kaibigan? Sapagkat ang bautismo ni Brother Eli Soriano ay lubog sa tubig, na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan sa impyerno, mga kaibigan.
Maraming nagsasabi, nagtatanong kung saan daw talata mababasa ang sinasabi ko. Mga kababayan, nakasulat iyan sa Biblia. Tandaan po ninyo yan, nakasulat po iyan sa Biblia. Mahabang paliwanagan po yan. Kung makakapagtiyaga po kayo, baka umabot kayo sa pagkaunawa. Ngunit, kung wala po kayong tiyaga, tiyak na hindi na ninyo mauunawaan kung ano yung binabanggit ko na tamang bautismo at tamang pangalan ng iglesia. Tuloy po tayo. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 23, ganito ang sinasabi. Yamang ipinanganak kayong muli, kasi naipanganak tayo sa mga magulang dapat naipanganak tayo muli. Yamang ipinanganak kayong muli. Saan? Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Ano po yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Doon daw tayo may panganak, doon sa aral o salita ng Diyos. So kapag yun po ay mapakinggan natin, yung aral ng Ebanghelyo at sampalatayanan natin, ay bibigyan tayo ng karapatan ng Diyos para maging anak. Maliligtas po tayo sa pamamagitan ng aral na kanyang ipinangaral o ating mapapakinggang aral ng Diyos. Ang katunayan dito po sa 1 Korinto Kapitulo 15 sa versikulo 1, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan sa pamamagitan naman nito'y yung aral, Ebanghelyo, pangalan. Ligtas kayo kung magtiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Tama po. Narinig natin ang mga talatang binasa niya. Tama po yan. Ang kaso nga lang po, wala sa kanya ang pagkaunawa na ang mga binabanggit pala niya na yun ay ang tamang bautismo, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, tamang bautismo iyang binabanggit niya na ayan. Subalit, ano ang paliwanag niya? Aral daw. Mga kababayan at mga kaibigan, buong Biblia, saan ka man kumuha ng aral dyan, kumpletuhin mo man ang mga aral dyan, kung walang bautismo, ay walang kaligtasan. Ang aral, kahit anong aral ang kunin mo dyan sa buong Biblia na yan, ma-perfect mo man yung aral na iyan, ang bautismo pa rin ang makakapagligtas. Tamang bautismo ang makakapagligtas. Ang maling bautismo ay tungo sa ikalawang kamatayan. Dalawa lang po yan, mga kaibigan. Maraming bumabautismo, magkakaibang bautismo. Subalit, lahat sila ay mali. Iisa lamang po ang tamang bautismo. Ang bautismo na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, na iyan naman ang aming itinuturo at ibinabautismo dito sa Church of God Born Again Christians. Ituloy po natin. Kung tunay, genuine, yung pananampalataya mo, paniniwala mo doon sa pangalan ng Diyos, na yun po yung araw, yun po yung Ebanghelyo, ay maliligtas ka. Pero kung yung pananampalataya mo lamang po ay walang kabuluhan, hanggang salita lang,
ay hindi ka magiging anak ng Diyos. Yan po ang maliwanag, mga kaibigan. Yan po yung nasa Biblia. Yan daw po ang nasa Biblia, mga kaibigan. Totoo naman, nasa Biblia po. Wala man lang siya nabanggit na bautismo, kundi aral lang. Tandaan po natin, mga kababayan at mga kaibigan. Ano ang tatanggapin daw ayon kay Essel? Aral. Dito po sa Church of God, Born Again Christians, ang tatanggapin mo ay tamang bautismo upang matawag kang anak ng Diyos. Yan po ang sagot sa katanungan na kung papaano daw ba maging anak ng Diyos. Mga kababayan, diyan nagkamali si Essel. Nagtuturo na at nangangaral na mali ang kanyang mga itinuturo. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Sapagkat hindi siya binigyan ng pagkaunawa tungkol sa bautismo, kaya ang bautismo na ginagawa niya ay bautismong lubog sa tubig na tungo sa ikalawang kamatayan, mga kaibigan. Paano siya matatawag na anak ng Diyos kung mali naman ang kanyang bautismo na siyang paraan lamang upang maging anak ng Diyos? Kaya binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na ako ang daan at ang katotohanan. Ang daan at ang katotohanan at ang buhay sa langit, buhay na walang hanggan yan, mga kaibigan. So, papaano tayo magiging mga anak ng Diyos? Kailangan po ay mabautismohan kayo ng tamang bautismo. Yan lang po ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tamang bautismo, tamang pangalan ng iglesia, daan yan tungo sa buhay na walang hanggan. Ituloy po natin. Kaya lang, ang nakakalungkot ay ang tao mas naniniwala doon po sa ibang pangalan. Alam nyo, dalawang klase kasi yung pangalan o ebanghelyo. May mabuting ebanghelyo o mabuting pangalan, meron din pangalan ng Antikristo, na ito ay aral din yung pangalan, mga kaibigan, ano? Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naparito ako sa pangalan ng aking Ama o sa aral ng aking Ama. Wow! Sa aral ng aking Ama, sa pangalan ng aking Ama. Magaling magpilipit si kaibigang Essel. Hindi po yon, mga kababayan. Magkakaiba po yon. Ang pangalan ay pangalan, hindi po aral yun. Kanina, ikinabit na naman niya yung ebanghelyo. Yan, mga kaibigan, ha? Napapansin po natin na ang kanyang pagpipilipit na sa mga aral na nakasulat sa Biblia ay nakikita na natin sa kanya. Ngayon, yung sinasabi ko naman na iyan ay tamang bautismo, bukod tanging paraan upang matawag ang tao na anak ng Diyos. Ituloy po natin, mga kaibigan.
tanggapin. Ayaw ng tao tanggapin. Alin, yung aral o yung pangalan ng Ama. Kung iba ang pumarito, sabi niya, sa kanyang sariling pangalan o sariling aral, doktrina, ay siya ninyong tatanggapin. Alam niyo mga kapatid, itong mga tao kasi kung minsan mas pinaniniwalaan nila yung mga aral ng mga tao Mas pinaniniwalaan daw ang mga aral ng mga tao. Kasama si Esel dyan, mga kaibigan. Naniniwala siya sa lubog, sa tubig na bautismo. Yan ay aral ni Felipe na tao. Mga kaibigan, liliwanagin po natin yung bagay na yan sa ibang video. Ituloy po natin mga kaibigan. Isinasawalang kabuluhan yung aral ng Diyos at pinalitan nila sa aral ng mga tao. Mga kababayan at mga kaibigan, tandaan po natin na ang aral ng mga tao na binabanggit dyan ay ang bautismo pa rin, sapagkat mayroong aral ng bautismo na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung binabanggit ko sa inyo. Tamang bautismo na ibubuhos na tubig, hindi ilulubog. Ang apostol po na naglubog sa tubig ay si Apostol Felipe, na ginabayan ng anghel ng Panginoon, anghel ng kadiliman, mga kababayan. Patutunayan ko yan sa pamamagitan ng talakayan, gamit-gamit ang Biblia, mga kababayan. Ngayon, sinasabi ko na nga na ang Esel na ito ay nagtuturo na rin ng mga aral ng mga tao. Hindi siya makakalusot sapagkat ang mga turo niya ay galing lang din sa mga tao. Ituloy po natin, mga kaibigan. Po kasi ang ginagawa ng mga tao, mga kaibigan, no? Sa Marcos Kapitulo 7, sa versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Mas naniniwala ang mga tao yung salit-saling sabi mas madali nilang pinapaniwalaan yung mga pamahiin, yung mga salit-saling sabi. Mga kababayan at mga kaibigan, kasali po si Esel dyan. Mga nagtuturo ng mga aral ng tao at naniniwala sa salit-saling sabi. Paano ko nasabi yon, mga kababayan? Mula kay Apostol Felipe hanggang ngayon ay salit-saling turo na yan, salit-saling sabi. O nakita natin, mga kababayan, kung ito man ay gustong tutulan ni kaibigang Esel, nakahanda akong tindigan at patunayan ko sa kanya na ang aral na nakuha niya kay Apostol Felipe ay salit-saling sabi, salit-saling aral mula sa tao. Ituloy po natin, mga kaibigan. So yan po ang sagot ko sa iyo, kapatid, sa iyong katanungan na paano ba maging anak ng Diyos.
kailangan sumampalataya ka doon sa pangalan ng Diyos, na kung saan ano po yung pangalan, yun po yung pangalan na ibinigay niya mula langit dito sa lupa, para yun ang paniwalaan natin, sampalatayanan natin, para magkaroon po tayo ng kaligtasan at tayo yung tinatawag na anak ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Hanggang sa susunod po, dito po sa ating programang Expose the Truth. Mga kababayan at mga kaibigan, yan po ang aking reaksyon tungkol po doon sa video na nakita ko, napanood ko, na in-upload ng SLTV, na kung papaano daw maging anak ng Diyos ang mga tao. Mga kaibigan, napansin ko po na mali ang kanyang sinasabi, kaya nag-react po ako. Kaya yun pong kanyang tindig na aral daw ang tatanggapin upang maging anak ng Diyos, ay mali po yun. Ang dapat pong tanggapin ng tao ay tamang bautismo, tamang pangalan ng iglesia, sapagkat magkalakip yun, dalawa na yan, mga kaibigan. Yan po ang tanging paraan upang ang tao ay tawaging anak ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat.